mula sa DENR Regional Office. Ito ang DENR at your service. DENR at your service. Kasama si Ariel Cleon at Joanne Mariscotti. DENR at your service. DENR at your service. Ang nakikita po natin ngayon ay mga seedlings na kinolekta ng ating kaibigan mula sa Anislag, Albay. Si Willie Marbella, isang environmentalist. Ang kanyang mga gawain na nakatutulong sa kalikasan ay dapat tularan. Bagamat siya ay isang pribadong individual at hindi nagtatrabaho sa gobyerno, ay may malasakit sa ating kapaligiran. Kaya tutok lamang kayo dito sa DENR at your service upang alamin ang kanyang mga gawain. Makita naman natin ang bangka na kulay green. Mamaya po ay malalaman din natin kung saan eksaktong lugar ito at sino ang mga nakinabang. Ito po ang inyong lingkod, Ariel Cleon, na nagsasabing, ang paglilinis ng tahanan ay kunting abala, subalit laking ginhawa. Kung mahal natin ang ating pamilya at may malasakit tayo sa susunod na henerasyon, pangangalagaan natin ang ating kalikasan. Ako naman si Joanne Mariscotes na bumabati ng magandang araw at nagsasabing kung kailangan ng ating katawan ang exercise sa tamang diet upang maging malusog, maganda at malayo sa sakit, kailangan din ng ating kalikasan ang pangangalaga upang tayo'y may maiiwang maayos na kapaligiran sa susunod na henerasyon. Ito ang ating programa, DENR at your service. Dati wala namang ganito kagrabing tagtuyot. Dati po yun. Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para makialam. Dati, hindi naman tayo binabaha. Dati po yun. Epekto na po yan ng climate change. Panahon na po para tumulong. Nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago. Panahon na ang alamin ang mga paraan at tumulong upang pangalagaan ang ating kapaligiran. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbiyahe o paglabas ng mga kahoy, furniture, rattan, nipa, hanay at iba pang yaman gubat base sa PD 705 o Forestry Reform Code of the Philippines o Republic Act 9147 o Wildlife Act of the Philippines nang walang kaukulang permiso sa Department of Environment and Natural Resources DENR. Gayon din, ang anumang uri ng sasakyan o kagamitan na ginamit sa nabanggit na mga ilegal na gawain ay maaaring makumpiska. Ito ay isang paalaala mula sa DENR. Para sa karagdagang detalye, mag-log on sa www.denr.gov.ph. Attention! All Bicolana photo enthusiasts. The Department of Environment and Natural Resources Region 5 brings you the first DENR photo contest. The first DENR photo contest with a theme capturing biodiversity and natural resources in Bicol region. Subject category: people, emotion, activities, flora and fauna, landscape photo on protected areas, natural parks, ecotourism destinations, DENR structures, buildings, nursery, plantations. The first DENR photo contest. Each participant is allowed to submit a maximum 20 photos for all subject categories. Big prizes at stake for winners: 1,500 pesos for the third place, 3,000 pesos for the second place, and 5,000 pesos for the first place. Plus, special awards will be given for the best photo winners for each province. Send your entries through www.facebook.com/DNRVBicol. Email at powdnr5ord@gmail.com in high-resolution format from February 19 to April 14, 2016. For more details, call or text 0905-4657-471, 0947-524-7376,
0920-6475-740 or 482-0857. Or visit us at DNR Regional Office, Ruangwis Legazpi City. Join the first DNR Photo Contest 2016. Magandang araw at narito po ang ating tampok na balita sa Balitang DENR. Ikinagalak ng mga mangingisda sa west coast ng Albay ang ipinamahaging mga bangka o fishing boats ng Department of Environment and Natural Resources noong February 19, 2016 sa barangay ng Catborawan sa Ligao City. Abot sa amin na pong bangka ang itinurn over sa pamamagitan ng Social Action Center or SAC sa mga litibong People's Organization ng mga mangingisda sa west coast na binubuo naman ng mga bayan ng Libon, Piudoran, Ligao at Uwas. Narito ang naging pahayag ni Father Rex Arjona ng Social Action Center. Well, sa nagkapiratang programa rin sa West Coast, mas nahiling taman agad na isar na multi-pronged sa dapat na approach man agad para umuswag ang kabuhay agad mga parasira. Siyempre, inutunta dito sa enforcement kan batas laban sa illegal fishing. Pero siyempre, kahit puhan man ang empower mo man so capacity kan mga saralita parasira. Dakul man agad ang pangangaipo man agad ng mga municipal fisher folk, masabi man nga ni, pero kadakol dyan, ding sa diring sa kayan. So, dakol lang bagay man ining magkakaigwa man si din sa diring man sa kayan. Okay po. And so, aside from this, ano po ibang action natin sa Gibo at Social Action Center to help communities na yan po dito sa coastal or sa West Coast Canada? In general, may tulog kitang strategy na ginigibo sa tuyang coastal resource na programa. Ang enot kayo ni siyempre ning pakipagtabangan sa LGU. So, at LGU man talaga, lalong-lalo na sa matter kang policy. Ikasabay mo, ikaduwa kayo ni so component man para sa mga tao. So, pagbilog kan mga people's organization, tapos pagpakusog kayo sa inda. Dangan, ang ikatulong component siyempre, so kalikasan sa environment mismo. So, kayo kita kay mga FSMR, kita kay training capacity tas livelihood sa mga tao, tapos may support man kita para sa policy na yung aning ina-advocate sa mga LGU magkaigwa ki uniform fishery ordinances ining mga contiguous bagang body of water digdi sa Burias Ticao Pass. So yan nga in a nutshell ini kumbaga sa tuyaan na nahiling na ayun sa tuwing ginigibo actual digdi. So message na po sa mga komunidad sa mga tao dito sa West Coast. Well, pero may manggiraring kita mga magtarabangan. Ang esperso kang DNR, kan Social Action Center, always in support of the community na yaon digdi. So, kung mapon po yan sa community, kung anong nahiling ang community, tapos so LGU na sa yaon sa baba, si UN yung makakataram sa tuya kan mga pinaka-pangangaipon ninda. As in, kung hanggang sa abot kan sa tuyang kaya, gusto taman maipnuan yan. So, magtaraban. Ang donasyon ng mga fishing boats ang naging katugunan ng DNR sa kahilingan ng simbahang Katoliko sa pamamagitan ng Social Action Center sa pamahalaan para sa pagbibigay ng asistensya sa mga kostal na komunidad ng Albay noong nakalipas na taon. Ang DNR ay agad namang nagsagawa ng assessment sa mga coastal na komunidad upang malaman ang mga prioridad na pangailangan ng mga mangisda sa 23 barangays. Ayon naman kay DNR Regional Director Gilbert C. Gonzales, maliban sa katungkulan ng ahensya na mapangalagaan ang kapaligiran, nagpupunyagi pa rin ang ahensya na makapagbigay ng tulong sa bawat pamilya, lalo na sa mga coastal na komunidad sa pamamagitan ng livelihood opportunities. Tulad na lamang sa inihahandog na isa sa mga programa ng DNR na Sustainable Coral Reef Ecosystems Management Program or SCREMP. In fact, ang kami initiative mo namin sa lugar ng aside from the SCREMP, we're working on the preparation of the Burias Ticao Pass protected landscape para at least protection and children's ng mga pala. So, mas lalo na itong manihang, protection ng mga source of livelihood. Then eventually, for a more sustainable availability ng resources.
Ang distribusyon ng mga fishing boats ay isang epektibong hakbang ng DENR bilang suporta sa SCRIM kung saan maliban sa livelihood interventions o pagbibigay ng mapagkukunan ng kabuhayan sa komunidad, isinusulong sa pagpapatupad nito ang Habitat Vulnerability Assessment upang malaman ang kalagayan ng marine ecosystems at coral reef rehabilitation and protection, mga aktibidad gaya sa paglalagay ng artificial coral reefs. Narito naman ang ating naging panayam sa mga nabiyayaan ng nabagit na mga fishing boats sa west coast ng Albay. Marami man po inita magkakatabang sa samuyang organisasyon para makita man sa organisasyon gamiton sa mga nagdidirigding mga bisita sa mga local and foreign tourist. Sa Samuya po, igwa po kaming aqua silbi na pwedeng gamitan kibangka para po sa pag pag-install po kan lambat. Ito pong mga ginagamit ming bamboo para po sa aqua silbi mi. Salamat sa ang SCRIM nagtataw kay persons para matabangan mga tao anong sa para sira. Ang pasasalamat ko sa itinaong gaya kaming DNR sa gabos na mga katarabang na magkaigwan ng realisasyon ining programang ini kan social action na pinanginutan kan social action kasi tayo ng mga sakyan na ini na itinao sa Samuya ining tamanon bilang pasasalamat igwa naman kami sa Samuyang PO, igwa naman kami kay management plan na gigibuhon para manungodigdig para mas mapangatamanan na maghaloy lamang ang serbisyo kayo ng mga sakyan. Sa iba pang balita, nakiisa ang kagawaran ng Kapaligiran at Likas Yaman o DNR5 sa pagtatanim ng mga punong kahoy sa idinaos na 10th Alay Lakad Tanim Kahoy para sa Puso noong February 20, 2016 sa Bunga at Pawa, Legazpi City. Maugma, nakatabang ako sa kapalibutan, tsaka pag magayon ang tubo kami, makakadagdagin sa mga piprementong init, climate change, tubig, harani pati sa gali. Okay. So, kung next year magkaigwan ng Giraray na araw ganing aktibidad, ma-join ka Giraray? Oh, Okay, thank you. Ano pa ako? Ma-join ako sa akin. Ang nasabing aktibidad ay taon na ginagawa sa pagkipagtulungan ng City Government of Legazpi, DNR5 at iba pang ahensya ng gobyerno at mga eskwelahan. Layunin ng aktibidad na mapangalagaan ang kalusugan at kapaligiran sa pamamagitan ng paglalakad patungo sa lugar na pagtatamnan ng mga punla. Umabot sa 1,000 mga tagalbay ang lumahok na binubuo ng mga kawani ng gobyerno, estudyante, guro at mga residente. Tinamnan ang 3 lugar na sakop ng Bunga at Pawa, Legazpi City. Ang nasabing mga lugar ay dinarayo ng mga turista dahil dito nag-umpisa ang rota ng ATV rides papuntang Tanyag na Cagsawa Ruins. Pinasalamatan at tinimok ni DNR5 Regional Director Gilbert C. Gonzales ang mga kalahok na pangalagaan at patuloy na magtanim. Ayon sa kanya, umabot na sa gumulang 50,000 hectares na ang natamnan sa loob ng Albay dahil sa mga initiatives ng gobyerno katulad ng National Greening Program at gawain katulad ng tree planting. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita sa Balitang DENR. Ako si Heinz Hernandez. Ang papel kan coral reef o bahura sa pagsira bilang hanabuhay o pagsagang sa makusog na ukol, aram na kan kagabsan, alagad ang proteksyon kay ni laban sa abuso, siring sa basura, polusyon, illegal na pagsira, asin pagkuha kay ni sa dagat, dapat pang aramon kan lambang na mamanwaan. Sa lidong kan Sustainable Coral Reef Ecosystems Management Program o SCREM, ang bahura o coral reef mapupurtihiran laban sa pagkaubos kay ni. Aramon dahan iskre, ini sarong programa ka Department of Environment and Natural Resources Region 5. Para sa mga karagdagan na informasyon, magpasyar sa pinakaharaning DENR office sa inyong lugar o mag-log on sa www.denr.gov.ph. Attention! All Bicolana photo enthusiasts. The Department of Environment and Natural Resources Region 5 brings you the first DNR Photo Contest with a theme
capturing biodiversity and natural resources in Bicol region. Subject category: people, emotion, activities, flora and fauna, landscape photo, unprotected areas, natural parks, ecotourism destinations, DENR structures, buildings, nursery, plantations. The first DENR photo contest. Big prizes at stake. The special awards will be given for the best photo winners for each province. Send your entries through www.facebook.com/DNRVBicol. Email at powdnr5ord@gmail.com in high-resolution format from February 19 to April 14, 2016. For more details, call or text 0905-4657-471, 0920-6475-740, or visit us at DNR Regional Office, Ruangis, Legazpi City. Join the first DNR Photo Contest 2016. Katulad po ng nakagawian natin upang malaman ang mga kaganapan sa loob at labas ng DENR, ngayon pong araw ay makapiling natin si Willie Marbella, isang environmentalist, at ating malalaman sa kanya ang mga bagay-bagay na may kaugnayan sa pagprotekta sa ating environment. Sa inyo pong ginagawang mga bagay na may kaugnayan sa environment, ano po ba ito at ano ang mga bagay na maaaring maitulong din ng DENR sa inyo? Actually, ito ay talagang pangarap ko na maging bahagi ako sa doon sa pagpapatupad ng climate change sa adaptation program. Okay. And then mas maibalik yung natural na ng ating kapaligiran, yung mga nasira ng environmental distraction sa ating lugar, lalong-lalo na yung malawakang mga puputol ng mga puno, at yung walang replacement. So nandito ako dahil sabi ko ito ang maging bahagi man lang ako habang nabubuhay pa. At magsilbing huwaran ng mga bata para magkaroon sila ng presong hangin na malalasap. At lalong-lalo pa nung malaman ko yung programang National Greening Program at yung BEP Barangay Forest Program. Yan ang nagtulak sa akin na puntan ko kaya ang DENR para makipag-coordinate, and then automatic nag-request ka agad ako ng mga pananim. Luckily, ang naibigay sa akin ay pili at saka nara na more than 400 pieces lang out of 1,500 na rin-request kong nara at saka mahogany. So, ang available noon ay pili at saka nara na yan. Kaya yan yung naibigay muna sa akin way back mga October ng 2015. Para patuloy-tuloy na abang wala yun, nung after ng bagyo, if hindi ako magkamali, na Lando ata o Pablo, nagsipaglag-lagan yung mga bulaklak ng nara. Diyan sa sa may ng bahay namin. Habang naglilinis ako, siyempre maraming kalat, yung mga dahon na dulot ng ng bagyo. Nakita ko yung mga puno, yung mga bunga. Unti-unti kong pinulot. Tumawag ako sa mga bata. Sabi ko, pulutin ninyo ito at bibiling ko sa inyo ng 10 centavos. So, nag-request ako, siguro almost mga 1,000 na yung mga seedling na yon. Ayan, nag-request ako sa DENR ng potting bags. Binigyan akong potting bags at saka
tinry ko. Ito ngayon. Ito na Yan yan. na ang resulta. Ito na ang resulta. Pinulot nyo lang ngayon, naging O yan seedling na, seedling na. Okay. At saka pwede nang itanim. Pangalawa, hindi pa sumasapat. Kaya sabi ko kulang ito. Panay naman yung coordination ko sa both DNR sa Penro office at saka sa regional office. So last naman nag-request na naman ako through official letter. Mayroon akong request letter dito. Na nag-request ako for another mga 1,400 na nara kasi ito more than 600. And then nag-request pa akong kuyaw-yaw. Kuyaw-yaw na sabi ko kung ano ang available. So yan, maliban doon, ayan, may naman ako, nag-testing na naman ng kaunting ng mahogany. Nag-try muna akong isa. Nung tumubo, ayan. Ayan na naman. Kaya kung makita mo yung isang kasi unti-unti lang muna. Kasi naghahanap talaga ako ng mga seedling na mahogany. So ito pong advocacy niyo para suportahan ng ating mga environmental moves. Kailan po ito nag-umpisa sa inyong puso? Actually, since nandoon ako sa national, kasi more on anti-GMO ako eh. So, ano po itong GMO? Genetically modified mga crops na ito may negative effect ito sa internal kabuhayan ng mga tao. Tingnan mo, kakain ka ng yung mga design na pagkain na may mga genes na hindi na daw ito aatakehin ng mga piste. So may protection na daw ito para hindi hindi na masyadong magastusan, pero ang sa kalaunan wala pa namang ganitong talaga na mali yung positive, hindi pa proven. Kaya nga ang kabuhayan ng mga tao ngayon ang buhay ng tao ngayon sa isang tao, kuminsan mga 5 uri ng sakit. May isang gamot para sa isang sakit, pero nagko-complicate sa isang sakit. Ay ako naman ngayon, kaya ang ko ngayon ay talagang purely organic ako. Organic so, isa rin yun sa ina-advocate niya. Yung advocate ko. Hindi ako kumakain ng mga gulay na may mga spray. Okay? Kaya ganyan ang natin. Kaya, so may mga sa backyard ninyo, may mga tanim kayo na organic? Ay, mayroong kaya tayo, ngayon, nagpo-promote na tayo ng mga gano'n. Okay? Alam mo itong mga lubi-lubi. Yung mga lubi-lubi, yung lubi-lubi dito, ay napakasarap. At saka yung mga dahon, mga ng sagi, mga puso. At saka mga kamuting baging. Yan lang. Hindi ako talaga, sa totoo, hindi ako kumakain ng mga ampalaya, basta yung eggplant. Ilang taon na ho ba kayo ngayon? Actually, 59 years old na ako. 59, pero you look like 49. Sila nagsasabi. Actually, sa totoo, maraming nagsasabi na, ang edad mo, kung hindi, sige, ulaan mo. Kung hindi niya, mga 48 ka pa lang, o kaya mga 50. Pero sa totoo, ito na So, ano yung sekreto? Ayan, ang sekreto ko, exercise, at saka siyempre, yung pagkain talaga ng mga hindi contaminated na mga spray na mga insecticide may mga insecticide o mga pesticide na mga pagkain na binibenta sa palengke. So very conscious ako sa pagkain. Even na mga pag-inom ng soft drinks hindi ako uminom. Okay, maganda na, okay na yan yung sambong, pagka umaga, magpakulo ka, okay na yon. O kaya kung pakulo ako ng tubig, kukuha ko ng sambong, gaganon ko lang, ilalagay ko na sa sa tubig na mainit. So nag-ano na yung kulay na green, okay na yan. Ano ang epekto sa inyong katawan? Ay, siyempre napakaganda. Nang una na yung mga, kung may mga toxic na nawawala yan. Kaya hindi masyado tayo problema sa usapin ng health. So sa edad nyong 59, ano ang sakit nyo? Wala. Wala? Na lang ako, ang ganito, nung nasa Maynila ako, yung pollution. Okay? So yung sa pollution yan, siyempre yung usok. Kaya nung marinig ko yung balita na Philippines is offering 70% power pollution
by 2020. So ang ginawa ko kaagad, nagkuha ako ng nagkuha kaagad ako ng, kumuha ako ng ganito. Ano yan? Binasa ko. Philippine makes conditional offer to cut emission by 70%. So, inano ko ito, pinag-download ko para basahin ko at saka para magkaroon ng proven na ganito, inattach ko na dito yung yung mga picture namin nang kumuha kami ng kahoy sa DNR mismo. Ayan. Kaya ganoon. So, ibig sabihin, ayan. sa pagtatanim ng punong kahoy, maring ma-reduce ang siyempre. emission. Oo, kasi magkakaroon tayo ng carbon sink. Yes, yan. Kaya ganyan yan. Tutulong upang ang mga carbon dioxide absorb. Reduce. Kaya, ang inaano ko dito, patuloy yung advokasya ngayon, na ma-encourage. Actually, marami ng grupo ngayon dito na nakikipagano sa akin. Sino-sino po yung mga grupo na yun? Mayroong mga grupo dito na nasa ngayon, na yung mga kabataan, mga estudyante, at saka even mga mga nasa mga medyo matatanda na gustong tumulong. Isang ko ngayon ito, kahapon pa lamang, pumunta na ako sa DPWH. Okay? Sa DPWH naman, kinausap ko dahil may road widening, pero maraming kahoy sa gitna. So, paano yung public safety? Sabi na, mas concern ko naman yung public safety. Kasi tapos ako sa isang online training, yung occupational safety and health standard. Sa 40 hours na training ko online, pero mayroong ngayon. So, anong relation nito? Mas sinano ko yung sa public safety concern. May road widening ka, pero yung mga kahoy nasa gitna. Baka magkaroon ng aksidente. Yung buhay na naman yung doon. So, anong ginagawa natin? Kumuha ko ng itong mga memorandum ng DNR, cutting ng DNR, para i-discuss sa mga tao kung ano yung mga role na pwede natin pagtulong-tulungan. Ngayon, mamaya, pupunta naman ako sa DPWH para pag-usapan na ano ang magiging role, halimbawa, pribadong sektor, na makatulong doon na may mga requirements na, halimbawa, yung dito sa sinasabi ng DNR, na kung may planted na trees, kung ika-cut, in every cut, 50 na kahoy ang ipapalit. So doon ang role ko na parang tutulong ako both sa DNR at saka sa DPWH na maalis yung mga kahoy doon sa gitna dahil may mga papilis naman na tutungtungan tayo, at saka maalis yung kahoy. Kung maalis yon, yung halimbawa mga barangay captain, kakausapin natin na magkaroon sila ng certification of no objection ng cutting of trees, and then mag-replace yung tutulong ako doon. Na yung mga nag-grow, 100, but yung planted is 50. Oo, very clear yan dito sa pinag-underlinean ko na ito. Pinag-underlinean ko na ito for uniform seedling replacement ratio. Please refer to Memorandum Order number 2012-02. Requiring to replace 50 seedling for every cut planted tree, while 100 seedling for every cut naturally grown trees. Yun. Kaya dapat ikaw-qualify. Ngayon, dahil nabasa ko ito, there's a need maging aware yung mga tao. Yan, tama. Okay? Maging aware sila, ano maging role. Ang pinopoint ko dito is more on public safety or road safety para maiwasan yung may save mo yung lives and yung mga buhay ng tao. Dahil mayroon namang karampatang kapalit. May karampatang kapalit. Ang point lang is, ano ang mga mechanics? Mukhang hindi pa ito natutukoy. So, sa pamamagitan ng ganito, sa pamamagitan ko, marami siguro ako may tutulong. To be aware yung mga tao. Ay, mayroon palang mga mekanismo na dapat. So, meaning... Maaaring payagan yung pagputol, subalit may kapalit. May kapalit. May social, yung ibig sabihin, yung social preparation, ay inahanda mo. Ayan, So, at doon kayo makakatulong? Doon ako makakatulong. Okay. Yun
Kasi gusto natin maging hindi lang simple na magkaan lahat ng bagay-bagay, magkakaugnay-ugnay. Dapat tukuyin mo itong ano maging epekto nito at ano naman ang magiging positive effect. Both negative and positive at makita natin, ma-address yun. Pero siyempre, gusto natin yung pag-develop more on na magsasaka na magtutugon sa kapakanan ng lahat. Mas makakabuti sa Mas nakararami. makakabuti, nakakarami. So yan ang pinakaano natin. So, bilang panghuli pong pananalita, ano po ang nais yung iparating sa ating mga taga-subaybay? Actually, ako maging be part, maging bahagi sila sa ganitong programa. Programa na kung saan tutugon doon sa mga recovery sa mga nasira na nawala na sa atin. Ano ang mga nawala? Itong yung pagnipis ng mismo ng ozone layer natin. Ano ang ibig sabihin diyan? The more the more na maraming kahoy ang ang naitanim, makakapag-contribute ka doon sa sabi nating emission na problem sa pollution at saka yung kanta ni ni Lolita Carbon na mayroon pa kaya akong hangin na may mga ilog pa kaya akong malalangoyan, may mga bata pa ba yung hangin na magandang malalanghap. So ganun yung natin. So sa madaling sabi, wag magatubili, makipag-coordinate at ito sa maraming paraan. Sa maraming paraan mag-educate ka or direkta na magtanim. So yan po, maraming kung alam mo mga senior citizen, sige, mag-petition na lang tayo na we are requiring mag-require tayo sa mga ganito, yung mga bata, natin. So ganun po yung natin, yan ang aking ina-advocate ngayon kasi kailangan maging seryoso ka sa kung ano yung yung naisip, ibahagi. So ito po yung kaya ako nga, sabi ko, sulat ko sa DNR na be register. Okay na sa akin. Kahit magtanim ako, hindi ako ninyo bayaran. Ang point lang ay makilala o ma-register ng pangalan natin na ito yung ginagawa natin. Diba? Pero kung the more na maraming magbibenepisyo, bakit hindi natin gawin? Hindi lang sa usapin ng material na bagay. Idadagdag ko pala yung isang to develop agriculture that responds to the needs ng mga local cottage and handicraft industries dito sa Albay. Kasi ang Albay pala, ang Daraga ay very, noted yan na talaga sa handicraft. So anong ibig sabihin dito sa sinasabi natin? Magtanim ng mga bamboo, halimbawa sa mga creek bank, sa mga sapa. Ano ang magiging dulot nito? Maiwasan yung soil erosion. Correct. Okay? Even yung mga pananimpalaya ng mga kahoy, dapat yan, identified mo kung saan dapat itanim. Okay? Maliban sa nakapagano ka na sa soil erosion, sa pagano ng floods, makakatulong pa yung pag-develop ng kuko bamboo, yung mga bamboo handicrafts, dagdag hanap buhay. Pangalawa, maiwasan natin yung mga paggamit ng mga plastics, synthetic, kung ma-reintegrate yung abaca plantation and then mag-evaluate ng possible potential areas for abaca plantation. Anong ibig sabihin? So abaca, maibabalik mo yung magko-contribute siya ng doon sa usapin ng environmental issues. And then magki-create siya ng livelihood. Dahil sa Daraga ay marami ngayong malagaan ng handicraft. So, habang yung mga bags na ginagawa ay hindi nabibili yung tao ng mga plastic. Di ba? Yan ang gagamitin. Yan ang gagamitin. Pagpalengke. Okay, susunod, yung pagtanim ng mga buri. Buri o kaya mga karagamoy o kaya itong mga bariw na ginagawang mga banig at saka ginagawang bags at saka mga sombrero na pwede pang ito makapag-encourage, makapagbili, dagdagan na buhay ito. Dahil lang yung mga foreigner, kung minsan mga magtutugon ka din sa
tourism. Na, di ba, yung mga ibang mga bisita natin, ibang bansa, kung makakita, makita mo, bumibili ng mga locally produced handicrafts. So, yan po yung dito, na dapat isang ito na, sabi ko nga, sa isang bagay na ina-advocate, marami ang nakikinabang. So, yan po yung dito, yung natin. At ini-envision ko na makausap yung dito, yung mga dito sa ng mga estudyante, na kung pwede, mabuo yung youth environment, YESO Youth Environment School Organization. Di ba? Na sila, yung organization yan, yung Youth for Environment Organization. YESO. Youth for Environment Organization. Para sila mismo ay maging bahagi na ako. Sabi ko nga, nag-coordinate ako dyan. Ma'am, sabi ko, sino pala yung ninyo? Sino pala po yung maging dito? Yung teacher para sa may issue may concern sa related sa issue ng environment. So yan po yung tinatarget natin ngayon. Okay. Or iba pa man na kapangalan, basta tumutugon doon sa sa climate change adaptation. So marami talaga pala kayong mga makakasama dito sa advocacy na ito. Oo, marami. Hindi lang ano lang yan more on encouragement and then awareness. Ipalaganap mo ito. Kasi kung hindi ito alam ng tao, hindi ka ikaw go on your way, pero dapat mas magandang marami kang kasama. Okay. Ako individual, as citizen, nakikipag-coordinate sa program. Make na kapaligiran na maging green. So yan po yung dyan, yung natin. Not only na magtanim ka ng mga agroforest. Okay yung agroforest dahil yung mga produkto pwede na. So ganoon. So actually darating nga sa this coming 29, I was invited to the Cocoa Farmers Congress, spearheaded by Philippine Coconut Authority. So yan, may mga naman actually ngayon dagdag ko na lang, may 1,000 cocoa seedlings ako na manggagaling sa PCA. And then i-distribute ko naman yan sa mga mga farmers. So ganun po yung So bahagi, sige lang. Hindi magparaputol, magtanim, magputol. The more na nagpuputol, the more na magtanim. I-multiply yung yung mga pinutol, i-replace mo. Ganun yung ko. Okay, maraming salamat po. Ang NGP o National Greening Program, ini priority program kan gobyerno sa lado ng reforestation. May tuyo na makapagtanom ng 1.5 billion seedlings ng kahoy sa 1.5 million hektarya ng karagaan, siring sa forest lands, mangrove and protected areas, ancestral domain, civil and military reservations as in urban areas sa bilog na nasyon poon 2011 sa GOD 2016 sa tuyang suportahan ang National Greening Program. Para sa mga karagdagan na informasyon, magpasyar sa pinakaharaning DENR office sa inyong lugar o mag-log on sa www.denr.gov.ph. Attention! All Bicolano photo enthusiasts, the Department of Environment and Natural Resources Region 5 brings you the first DNR photo contest. The first DNR photo contest with a theme capturing biodiversity and natural resources in Bicol region. Subject category: people, emotion, activities, flora and fauna, landscape photo on protected areas, natural parks, ecotourism destinations, DENR structures, buildings, nursery, plantations. The first DENR photo contest. Each participant is allowed to submit a maximum 20 photos for all subject categories. Big prizes at stake for winners. 1,500 pesos for the third place, 3,000 pesos for the second place, and 5,000 pesos for the first place. Plus,
Special awards will be given for the best photo winners for each province. Send your entries through www.facebook.com/DNRVBicol. Email at powdnr5ord@gmail.com in high-resolution format from February 19 to April 14, 2016. For more details, call or text 0905-4657-471, 0947-524-7376, 0920-6475-740, or 482-0857. Or visit us at DNR Regional Office, Ruangwis, Legazpi City. Join the first DNR Photo Contest 2016. Ang papel kang coral reef o bahura sa pagsira bilang hanabuhay o pagsagang sa makusog na ukol, aram na kan kagabsan, alagad ang proteksyon kay ni laban sa abuso, siring sa basura, polusyon, iligal na pagsira, asin pagkuha kay ni sa dagat, dapat pang aramon kan lambang namamanwaan. Sa lidong kan Sustainable Coral Reef Ecosystems Management Program o SCREM, ang bahura o coral reef mapupurtihiran laban sa pagkaubos kay ni. Aramon daan SCREM, ini sarong programa ka Department of Environment and Natural Resources Region 5. Para sa mga karagdagan na informasyon, magpasyar sa pinakaharaning DENR office sa inyong lugar o mag-log on sa www.denr.gov.ph. A new residential free patent o Akta Republika 123. Ini ang bagong katugunan na minapaong kakusgan sa pagtaon ng libreng patente sa mga dagang residensyal. Pigpirmahan bilang ley kan Marso 9, 2010 ni dating Presidente Arroyo sa lindong kan Public Land Act. Ini ang pagguno ng dagang pampubliko sa paagi ng administratibong kumpirmasyon kan bako perpektong titulo. Katuyuhan ay husay sa ley ang diretso sa daga kan mga Pilipino na nag-ierok kasi nagtatanom sa lote sa laog ng magkakanigong peryodo. Pwede na magpasa ng aplikasyon para sa free patent ang si Isay Man na syudadanong Pilipino na nag-eerok sa sarong dagang residensyal sa laog ng 10 taon. Para sa karagdagang detalye, magpasyar sa pinakaharaning DENR office sa inyong lugar o magbisita sa www.denr.gov.ph. Sa mga kandidato at kanilang mga supporters, iwasan na ang paglalagay ng anumang campaign materials sa mga punong kahoy. Patuloy rin po nating suportahan ang mga programa ng DENR at pangalagaan po natin ang inang kalikasan para sa kabutihan ng presenteng henerasyon at ng mga susunod pa. Para sa inyong comments and suggestions, please call our office at 482-0857 or mobile number 0917-470-4380. Ako po si Ariel Cayo na nagsasabing ang paglilinis ng ating tahanan ay kunting abala, subalit laking ginhawa. Kung mahal natin ang ating pamilya at may malasakit tayo sa susunod na henerasyon, pangangalagaan natin ang ating kalikasan. Ako naman po si Joan Mariscotes na nagsasabing kung kailangan ng ating katawan ang exercise at tamang diet upang maging malusog, maganda at malayo sa sakit, kailangan din ang ating kalikasan. Ang pangangalaga upang tayo'y may maiiwang maayos na kapaligiran sa susunod na henerasyon. Ito ang ating programa, DNR at your service.